Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga sa inyong katabi, good morning. Yan. Marami pang energy na natitira. Bagaman nung kanina pong bumabiyahe pa lang kami ng alas 6 ng umaga, mataas na ang araw. Amen ba mga kapatid? Pero alam natin, sabi nga, mas mainit pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa mga anak niya. Kinari, amen. Kaya pumalakpak nga pong lahat ng anak ng Diyos. Alright, so today is the second Sunday of April, no? Napakabilis ng panahon. At tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. But before that, let me give you some few reminders. Handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So dapat po, number one, please silence your phone. So para po, wag tayong ma-distract o kaya po ay hindi po tayo mabaling sa kung ano-ano mang kaisipan. Paki-silent muna ang ating mga phone. Can you hear amen? Saglit lang naman po iyan. Also, it's a sign of respect for the Word of God and for the Lord as well. Also, don't forget to get your pen and your notebook. Sige nga, tingnan mo ang katabi mo. Nagsusulat ba? Palakpakan naman natin yung mga very good student. May dalang notebook at ball pen. Amen po ba? Also, don't forget to invest and invite. So bring a family and friends every Sunday and every Wednesday. Yan po ang ating mga gawain. Also, don't forget to watch our online worship services every Wednesday, 6 p.m. po yan. Inaabangan nyo po ba? Alas 6 po, i-share nyo na po yan. And also, 8 in the morning every Sunday. So, paki-share and like and also subscribe na rin sa ating YouTube channel, The Master Teacher BS. Alright? So, are we ready to listen to the Word of God? Handa na po ba kayo mga kapatid? Amen. Sige po, kung handa na po tayo, sabay-sabay po tayong magdeklara ng deklarasyon ng blessing in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen. Yung iba nakataas pang kamay. Ibig sabihin talagang inaangkin nila na ang kanilang buhay ay super blessed and happier than happy. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alright, so let's begin. Our topic is still under the theme, the importance of living in harmony. Sabi nga natin, harmony. Harmony, the harmony. Yan. And this is the part 2 of our lesson entitled, Live in Harmony with One Another. So ito po isa sa mga tatak ng mga tunay na mga Christian or anak ng Diyos. Those who are living in harmony. So, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang patungkol dito. Romans chapter 12, verse 14 to 16. Sabi po rito, bless those who persecute you. Wow, ang hirap ano? I-bless mo daw yung mga nangiinis sa iyo. Kaya ba? Alright, sige, tuloy natin. Bless and do not curse. No? Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, makisaya ka sa mga nakikisaya. Mourn with those who mourn, makidalamati sa mga nalulungkot. 16, live in, everybody, harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. No? So, napakaganda po ng paalala ng Panginoon sa sulat po nito sa mga taga-Roma, the Church of Rome, sa pamamagitan ni Pablo. Sabi niya sa verse 16, live in harmony with one another. So, ang aking pong unang tanong sa inyo ay ito, do you live in harmony? Kayo po ba'y namumuhay ng may kaayusan? Hello? Maayos ba ang iyong kama ngayon pag alis mo ng bahay? O pagbalik mo, di mo lang kung nasaan? Kamusta ang inyong mga kwarto? Nasa harmony ba mga kapatid? Makikita mo yan. Ang yung closet, yung medyas, yung magkasama ba? o hiwa-hiwalay, lahat nakatupi. Hello, nandiyan po ba kayo? Wala bang tambak ng pinggan sa inyong hugasan kanina? O kung wala naman, hindi kayo makakalusot, wala bang tambak ng labada? Pero pilit nyo pa rin na pumunta sa gawain ng Panginoon. Palapakan naman natin ng Diyos. Pinag-aaralan kasi namin yan nung Wednesday. No? Sabi ng Lord, huwag mong alalahanin ng yung dadamitin. Kasi bibigyan ka ng Diyos ng damit. Can you hear amen? So, kung ang inyong tahanan ay maayos, ibig sabihin, ang mga nakatira doon ay bati-bati rin. Tama mga kapatid?
they live in harmony, at hindi po nagbabangayan, hindi nag-aawayan. Can you hear amen? So those are the example of living in harmony. Punta naman tayo sa church. Do we get along? Tayo po ba ay magkakasundo? Nagkakasundo po ba tayo? Tingnan natin. Lahat ba ay nagsusulat? Sabi ni Pastor, get your pen and your notebook. Sabi ng iba, Diyan po ba yung kapatid? Or at least may dala kang notebook. Kasi ballpen na lang ang hihiramin mo. Are you with me, kapatid? Ay sa mga teke naman, ang ginagamit nila is yung kanilang notepad, yung kanilang cellphone. It's okay. As long as nag-aaral talaga kayo ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Pero kung nagpe-Facebook ka lang, yari ka sa Lord. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, lahat ba ay umati ng huddle? Amen? Kayo ba, pagkatapos ng church, tayuan agad? O kung saan pupunta at uuwi? Meron pa po tayong 5 to 10 minutes after our service for a care group huddle. Can you hear amen? Lahat ba ay may ministry? Lahat ba'y naglilingkod sa Panginoon? Taas nga kami naman naglilingkod sa Panginoon? Amen. Yung iba, paano po? No? Lahat ba'y may care group na? At least may kabilang kayo. Ang nag-care group sa amin, si Kuya Aban. No? Ang nag-care group sa amin ay si Sister Mary, etc., etc. Are you with me, mga kapatid? Lahat ba ay may puso na attend every midweek service sa Wednesday? No? Yung iba, sige, kayo nang bahala dyan tuwing linggo, hindi naman ako lumiliban. Ang Merkules sa inyo na yan. Hello? Nagkakaisa nga ba? Lahat ba ay nag-share ng ating online worship service sa FB at sa YouTube? Sinishare nyo po ba? O kung ano-anong mga pinag-share nyo ng mga posts, mga channel. Brothers and sisters, let me tell you this. Love your own. Sabi sa katabi, love your own. Love your own family. Kasi itong pamilya na to ang magbabalik din sa'yo ng pagmamahal pag nangangailangan ka. Hindi sila. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. And you help us, we will also help you in the house of God. Amen po ba, mga kapatid? Ganon din sa trabaho, sa school, sa office, or if you have a project, kailangan po ng harmony sa lahat ng bagay para maging maayos ang lahat. Tama ba, mga kapatid? So, we need to, next, live in harmony. And there's a 2 translation na kinuha ko po para mas maintindihan natin. Sa King James Version, ang sabi ng King James, be of the same mind. Sa Tagalog ay, magkaisa kayo ng pag-iisip. So, ang tanong ay, magkaisa na ba tayo ng pag-iisip? Hello? Kasi kung hindi pa, ibig sabihin, inside the church, wala pa pong harmony. And let me give you some fact. Ang salitang harmony po ay associated from the ancient Greek goddess na ang pangalan ay Harmonia. Sabi nga natin, Harmonia. Ang equivalent po nito sa Latin goddess po nila ay si Concordia. May kalala ba kayong lola na Concordia ang pangalan? Ibig sabihin nun, harmony. Right? Maayos. So, ang dalawa pong ito, they both symbolizes peace and agreement. No? So, sa musical instrument naman or sa music, pagka sinabing harmony, iba't ibang tunog ay pinagsasama-sama para makabuo ng isang distinct na tunog or musical ideas. Do you get that, mga kapatid? Kaya lumalabas ang magandang music. So, let's study this. Actually, ang salita pong harmony ay wala pong exactly Greek translation, pero ang meron lamang po ay yung kasunod. Next, yung word na in harmony. Sabi nga natin, in harmony. Yan. Sa ibang version po ay be of the same mind. No? So, ang sabi po dyan, ang Greek translation nito ay to auto pronontes. No? Which means thinking the same thing. Sa Tagalog, nag-iisip ka ng parehong bagay. Ngayon, ano bang nasa isip nyo ngayon? Iba siguro ang isip ay sinampay. Napasok ko ba sinampay ko? O kaya ang iba, nakapagsaing na ba ako? Anong oras kaya matatapos ito? Are you with me? Pero ang iba naman, ang iniisip, Lord, papaano mo ba ako pagpapalain sa oras na ito? Are you with me, mga kapatid? So dapat, kung merong harmony sa loob ng church, we have to auto pronontes, which means thinking the same mind. Ang synonym po nito, ang pinakamalapit na definition, binigay ko na kanina, of the same mind or magkaisa ng pag-iisip. It is synonymous to agreement. Ano po yon? Magkasundo. Unity. Ano po yon? Sa Tagalog, pagkakaisa. No? So,
Sa malapit po na Tagalog translation, alam niyo po yung salitang bayanihan. Sabi niya nga pa natin, bayanihan. Yan, para mas madali nating maintindihan. Bayanihan sa loob ng church. Ibig sabihin, walang nagpapabigat, lahat po ay nagbubuhat, kahit bata, kahit mga babae, may dala na baon para makatulong doon sa bayanihan. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, also, it means accord. Kaya nga accordia, concordia. Synchronization. Ito po yung sabay-sabay na kumikilos. Narinig nyo na po ba yung salitang synchronize? Amen? So, ito po yan. Ang example po natin, para maintindihan natin, is the synchronized swimming. Every Olympics, napapanood po natin ito. Tama ba mga kapatid? Amen. At pag nakita natin na yung mga sumasayaw sa tubig ay sabay-sabay, they have the big chance na manalo. Can you hear amen? Gusto nyo bang manalo ang ating church? Dapat synchronize din ang ating mga kilos at galaw. Can you hear amen? Also in dancing, sabi nga natin, dancing. Sino po sa inyong marunong sumayaw? So kung ang paa mo ay parehong kaliwa, mahirapan tayo. Pag pareho naman kanan, mas mahirapan din tayo. Pero kung ang iyong katawan ay coordinated, in synchronize, ito po ay magpuproduce ng attractive and pleasant na sayaw. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga natin, attractive. Yan. And pleasant. Amen mga kapatid. So pag sinabing attractive, pagka ang mga sabay-sabay na pagkilos ay nakaka-attract, ganun din po sa church. Pag nakikita ng mga tao sa labas na tayo po ay sabay-sabay, iisang pag-iisip, madali natin silang madadala. Hindi na tayo mahihirapan mag-invite sa church. Can you hear amen? Kasi sasabihin nila, ba't ako pupunta dyan? Sila nga hindi nagkakaisa eh. Are you with me mga kapatid? But if we are in harmony, we are thinking the same thing, then we can attract people. Can you hear amen? Also, it is pleasant. Sabi nga natin, pleasant. Ano po yung sa Tagalog nun? Maayos o maganda sa paningin. Tama po ba mga kapatid? Kung tayo po ay iisa ng isip, ang ating pong samahan sa loob ng church ay magiging maayos. Tama ba mga kapatid? Amen. Psalms 133 verse 1. Sabi po rito, behold, how good and how pleasant it is for, look at this, brethren to dwell together in unity. No? So napakaganda raw pagmasdan ng mga magkakapatid ay nagkakaisa. Sabi sa God's word, see how good and pleasant it is when brothers and sisters, what? Live together in harmony. Mas maganda yung translation na yan ng God's word. Can you hear amen? And obviously, kaya po nagkakaroon ng sinasabi nating live together in harmony kasi magkakapatid yan. Magkakapatid po ba tayo sa Panginoon? So kung magkakapatid, di ba nakatira sa iisang bubong? Tama po mga kapatid? At syempre po, mas maganda na kapag nakatira ka sa isang bubong, isang bahay, hindi tayo nag-aaway-away. Tama ba mga kapatid? Nagtutulungan ng bawat isa. Ang bawat isa ay may toka-toka. Maliit man o malaki, ang importante, lahat may ginagawa. Amen po ba mga kapatid? Ang tanong, ikaw ba'y may ginagawa sa loob ng church? Or pupunta, uuwi, pupunta, uuwi? Hello? Nandito po ba tayo mga kapatid? Dapat po ang lahat ay nagkakaisa at hindi napipilitan lang. Amen po ba mga kapatid? Sabi ng context sa Romans chapter 12 verse 2, ito ang pinakamahalaga kung bakit nagkakaroon tayo ng harmony. Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Ano yan? His good, what else? Pleasing, no? Pleasant, and perfect will. Kaya po, hindi mo makukuha agad-agad ang harmony, even inside the church, kung hindi po natin babaguhin ang ating mga kaisipan. Tama ba mga kapatid? Kung yung isip mo dati pa rin bahala sila. No? Tsaka na lang ako attend kapag medyo sinisipag-sipag ako. O kaya naman ay, tsaka na ako magbibigay. Baon na baon pa naman ako. Hello, nandiyan po ba kayo? O kaya naman ay, hayaan mo siyang maging absent. Ako nga minsan nawawala din So, nagkakaroon tuloy ng kaisipan dati at ito'y na itatranslate pa rin natin. Kaya ang pasubali ni Apostol Pablo, be transformed by the renewing of
your mind. Amen po ba? Dahil tiyak po na yung ating buhay ay nakapattern pa rin. Sabi diyan, do not conform to the pattern of this world. Hindi papayag ang tao na kukuhanan mo siya. Tama ba mga kapatid? Ang gusto niya lagi ay kabig ng kabig. Hindi siya magbibigay. Tama ba mga kapatid? Wala yang pakialam sa kanyang kapwa. Bahala siyang magutom. Ako ngayon naghihirap din. Hello? Pero ang sabi ni Pablo, do not conform any longer to the pattern of this world. Magbago na tayo ng ating kaisipan. Can you hear amen? Kapag ka napuntirya natin ang pagbabago ng isip, malaki po ang mangyayaring pagbabago inside the church. Kasi kahit hindi tayo magkakamag-anak, iba-iba ang ating lugar na tinitirahan, iba-iba ang ating nakalakihan. Pero iisa ang ating goal, ang ating layunin. Bakit ba tayo naririto? Bakit nga po mga kapatid? Para ano? Maparangalan, mapasaya at maglingkod sa Diyos. Can you hear amen? So, dun sa bagay na yon, dun tayo dapat magkaroon ng pagkakasundo-sundo. At makikita po natin na obviously, inside the church, in the family of God, magkakaroon ng tunay na harmony. Can you hear amen? Amen po ba? Ganyan naman talaga ang tunay na magkakapamilya. Di ba? Kahit na magkakaiba, pero nagtutulungan. Sabihin mo sa iyong katabi, tulungan lang. Sa kabila naman, tulungan lang. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Ika nga ng kasabiang Ingles, I'll scratch your back and you'll scratch mine. Can you hear amen? Kakamutin ko likod mo kasi ipaubaya natin yung mga mahihirap na bagay sa ating mga kapatid. Can you hear amen? Para matulungan din nila tayo. Can you hear amen? Nasubukan mo na bang kamutin ng iyong likod? Kaya pa ng mga kabataan. Pero hintay mong mag-50 ka, 60, sabi mo, pakikamot nga ang likod ko. Nandiyan po ba yung kapatid? Ganon din sa Panginoon. Minsan pag tumatanda tayo, nahihirapan tayo, and we need each other in the house of God para tayo ay magkaroon ng tulungan sa gawain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me mga kapatid? So ang tanong ay, nagbago na ba ang ating kaisipan? Hello? Issue pa bang pagsisimba? Magsisimba ba ako? Ha? Issue pa ba ang pagbibigay? Nagbibigay na po ba tayo? Hindi naman milyon ang hinihingi. Kahit nga piso yan. Sabi ko sa inyo, basta masaya ka, no? Nakangiti, at busila kang yung puso, bukal lang yung puso sa pagbibigay, tatanggapin ng Panginoon. Can you hear amen? Nagbago na bang yung kaisipan sa paglilingkod? Hello? Unahin lagi ang Panginoon at uunahin niyang yung pangangailangan because we are saved to serve. Isa lang po ang tunay na basihan ng ligtas na tao. Kapag siya ay naligtas, siya ay naglilingkod. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kasi kung ligtas ka, iniligtas ka ng Diyos sa impyerno, hindi ka makokontento na uupo ka lang, uuwi ka, uupo ka lang, uuwi ka. Maglilingkod ka sa ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Ano nga ba ang nasa isip natin pag tayo ay nasa loob ng church? Maganda po ba mga kapatid? Sa gawain ng Panginoon, may iniisip pa tayong maganda? Hello? Para po sa Panginoon at sa mga kapatiran, ano po ang mga magagandang plano natin? Alam mo, nakakatuwa po yon kapag ka naririnig natin na, itong bagay na to, binili ko kasi ibibigay ko sa mga cute, sa mga kabataan, sa mga ganitong bagay. No? So iniisip mo, ibis na kanya na lang sa kanyang sarili, iniisip pa niya ang iba kasi gusto niyang mapasaya ang pamilya ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So we are in harmony. Why? Sabi po dyan, we are to blend together with one heart and mind. Not to be copies or clones of each other, but rather we have our lives, our unique individual, be together, working together as one, as beautiful as any symphony, no? So, tayo pong lahat naririto to blend together, no? Magkakaiba man tayo, hindi tayo magkakamukha. Tingnan mo yung katabi, kamukha mo ba? O sa kabila, kamukha mo? No? Hindi tayo magkakamukha. Pero pag nagkasama-sama tayo, working together as one, then lalabas po ang tunay na harmony. Are you with me mga kapatid? Ang best example po dyan ay yung music or yung mga kanta. Tama ba mga kapatid? Ang mga kanta ay binubuo ng mga notes, mga nota, o mga tunog, di ba? Do, re, mi, no? Pero, pag nagsabay-sabay po yan, ang tawag po doon ay harmonization, nagsabay-sabay sila,
magkakaroon po ng isang magandang tunog. Kaya nga may tinatawag tayo sa music na first voice tsaka second voice. Can you hear amen? Narinig nyo na po ba yan? Amen. At kapag sumabay na yung second voice, gandang pakinggan. Parang mga anghel na nag-aawitan. Can you hear amen? Amen po ba? Pero kapag ang iba't ibang mga tunog na yan ay nagsabay-sabay na walang tiyempo at hindi po magkakatugma, hindi music ang napoproduce. Ano po yon? Letter N. Noise. Amen po mga kapatid? Nakarinig ka na ba ng kumakanta na sakit sa tenga? Sabi, may tinatago ka palang talento. Itago mo na lang. Andiyan po ba yung mga kapatid? Kaya nasasabi natin yun eh. Kaya sa loob po ng ating bahay-sambahan, sa ating praise and worship, lahat po ba'y kumakanta? Hello? Di ba binibigyan tayo ng chance na umawit sa Panginoon? Nagtataas po ba tayo ng kamay? Sumasayaw po ba tayo? At pag nakita ng Diyos na lahat tayo sabay-sabay, sabi ng Panginoon, how good and how pleasant it is for brethren together in harmony and unity. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? So kahit hindi tayo magkakadugo, hindi tayo magkakamuka, di ba kahit kambal nga po, hindi pa rin po yan magkakamuka talaga. Can you hear amen? And I can tell. But if we understand na iisa ang ating isip, ang ating puso, iisa ang ating gustong gawin, nagiging magkakamuka tayo. Kanino? Kay Kristo. Tama ba mga kapatid? Amen. How? Paano po? We have the mind of Christ. Meron tayong kaisipan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Look at this. How could they? For who can know what the Lord is thinking? Alam mo bang kaisipan ng Diyos ngayon? Alam mo bang kanyang ginagawa ngayon? Who can give him counsel? Paano mo siya mapapayuhan? But, look at this. Itong magandang balita para sa mga anak ng Diyos. But we can understand these things for, look at that, we have the mind of Christ. Sabi nga natin, mind of Christ. We have the mind of Christ. Amen po mga kapatid? Ito po ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin, ng salitang harmonia. Be of the same mind, and specifically and definitely the mind of Christ. Ang kaisipan ni Kristo. So ang 1 million question ay, sino ba ang kausap ni Pablo nang pinagsasabihan niya ng to live in harmony? So let's look at the context in Romans chapter 12, verse 1. Sabi diyan, therefore, I urge you, sino daw ang kausap? Brethren. Sino po yan? Brothers and sisters by the mercies of God. So malinaw po sa verse na ito, mula sa verse 14 and 16, na ang sinasabihan na to live in harmony, umayos kayo, magbigayan kayo, magkaroon kayo ng kaayusan sa loob ng church, is the Christian believers of Christ. Hindi po mga taga-mundo, taga-labas, or unbeliever. Can you hear amen? Amen po ba? At inuutusan po tayo to live in harmony. Ibig sabihin, huwag magkanya-kanya. Naranasan po ba natin to minsan? Sila-sila, tayo-tayo. Kasi po, sa dulo, magkakasama pa rin po tayo. Dito sa church at sa langit. Can you hear amen? Minsan may mga nawasi, palapakan natin ng Diyos. Minsan may nawawala, minsan may bumabalik, may pumapalit, may umaalis. Pero pag totoong naglilingkod ka sa Panginoon at tumanggap ka sa Diyos, magkikita-kita pa rin tayo sa final, sa langit. Can you hear amen? Palapakan natin ng Diyos na buhay. Kaya anong ibig sabihin? Pag hindi mo kasundo ang isang tao na yan at nakita mo siya sa langit, wala na. Amen mga kapatid? Hindi ka rin masasanay na kasama siya. Are you with me mga kapatid? Kaya sanayin natin na mahalin ang ating mga kapatiran. Colossians chapter 3 verse 14. And the most important piece of clothing you must wear is, ano daw? Love. No? Ang pinakamagandang kasuotan na pwede mong isuot, hindi po yung magagarang damit na binibili natin sa SM o sa anumang mall, kundi ano daw? Love or pag-ibig. Bakit? Love or agape is what binds us together in perfect unity or perfect harmony. Amen po ba? Ano po yung love na tinutukoy dito? Agape kind of love. It is the love with no boundaries, no limits. At ito po ay hindi natin kayang gawin, hiwalay po sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen?
Nagagawa mo lamang yan kasi nararanasan mo rin ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Tama ba mga kapatid? Let me translate that. Nakakapagbigay ka ng 1,000 kasi pinagpapala ka ng Diyos ng milyon-milyon. Can you hear amen? Pero kung binibigay sa'yo ng Diyos ay 1,000 lang, kaya mo magbigay kahit 10 piso. Tama ba mga kapatid? Pero kung nakikita mo na walang dumarating sa iyo, magbibigay ka ba ng 1,000? Hindi po. Tama ba mga kapatid? Dahil lamang nararanasan mo ang pagmamahal ni Kristo, kaya naman na itatranslate mo rin ang agape kind of love. Can you hear amen? Hiwalay kay Kristo, hindi mo kayang mahalin yung katabi mo na yan. Hindi mo kayang ibigin ang iyong mga kaaway. Bakit? Kasi napakahirap po nito. Can you hear amen? For that is who God is transforming us to be a people who love others. No? Mamahalin natin ang ating kapwa with genuine affection. So the question is this. Next, do you struggle in getting along with others in the church? No? Ikaw ba'y nahihirapan na makipagkasundo sa loob ng church? Hello? Ano pong sagot natin? Minsan, amen po ba? And the struggle is common sa lahat ng churches. Hindi lamang po dito sa OCW Pampanga. Kahit lumipat ka pa sa ibang church, umattend ka pa sa malalaking mega church, may problema pa rin po diyan. And the struggle is real. Can you hear amen? Amen po ba? Pero pansinin natin, kapag ka may struggle, it is time to learn to depend on God. Tama ba mga kapatid? Lord, andyan na naman siya. Hinitian pa ako. Nandiyan po kayo mga kapatid? Kasi yung mga taong kinaiinisan mo, makikita mo rin yan sa loob ng church, sa labas ng church, at anong gagawin natin? Kung walang pagmamahal ni Kristo, the struggle is real. Are you with me mga kapatid? Amen. It is going to be very difficult at times. It is going to take effort and dedication that we don't want to put into it and that we are not sure if it's worth it. Tama ba? Pagka ba ito'y pinansing ko, kapag ka ba ito'y kinausap ko, is it worth it? Baka naman mapahiya lang ako o kaya naman hindi maging maganda ang resulta. Are you with me? So the struggle is real. At hindi po ito nakasanayan natin sa mundo. In the standards or norms of the world, hindi po tayo nasanay na tayo ang nagbibigay. Tama ba mga kapatid? Are you with me? Parang hindi totoo. Sanay ba kayo na nagbibigay? O gusto nyo kayo ang tumatanggap? Pag Pasko na lang, pag malungkot kayo, di ba? Pag walang nag-aabot na regalo sa inyo. Ang tanong, nagbigay ka ba? Are you with me mga kapatid? Now, to love without bounds, kailangan po makita natin na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos for us to be able to help others at times na sila po'y nahihirapan din. Without hypocrisy. Ano po yung hypocrisy na tinatawag? Pagpapanggap. O kaya may hinihintay kang kapalit. Tinulungan mo kasi at the back of your mind, mayroon akong kailangan dyan eh. Are you with me mga kapatid? Pero hindi eh. Ginagawa mo ang pagtulong sa loob ng church without any hypocrisy. Can you hear amen? Lalo na kapag naglilingkod ka na sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So let's be honest. Meron bang mga tao sa loob ng church na nahihirapan ka to get along? Meron ka bang mga kasama sa loob ng church na it is hard for them to love? No? Mahirap silang mahalin. Amen? Maybe it's your neighbor, kapitbahay, no? O family member, kasama mo sa bahay, or a person na na-meet mo lang, kaklase mo, whatsoever. Or maybe even a pastor or a deacon. Tama ba? Ayan na naman yung pastor na yan eh. Ayan na naman yung leader na yan. Naku, iniiwasan natin mga ganyan. Are you with me mga kapatid? So yes, there are people who are really hard to love. Tama ba mga kapatid? Mayroon talagang mga tao. But still, tayo po ay tinawag ng Diyos to love one another. Can you hear amen? Kasama po dyan ang, ito po, pinakamahirap. Love our enemy. We have to love our enemy. Tama ba? Can you hear amen? Mahalin mo ang iyong kaaway, ang iyong kagalit. Actually, this is the hardest. Madali ba? Parang hindi nyo ako naintindihan. Madali bang mahalin ang kaaway? Madali bang yakapin ang kinaiinisan? It is the hardest. Amen po ba? Parang aso't pusa yan. Hindi pwedeng magkasama at magkasundo. Tama ba mga kapatid? Pero kapag kumilos ang Diyos,
kaya natin ito. Can I hear amen? Sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kaaway. Actually, sabi ng iba, Lord, wala ba akong choice? Actually, meron kang choice. Ito ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Can I hear amen? Hindi yung sundin ang kalooban mo, kundi ang kalooban ng Diyos. At ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. At blessing at pagpapala, reward ang darating sa lahat ng gagawa. Shout amen. Kung ayaw mo naman ng blessing, diwag. Maging aso't pusa kayo habang buhay. Pero walang magagawa ang Diyos na pagpalaing ka kung hindi ka susunod. Can you hear amen? So, how are we going to love our neighbors? Sabi diyan, not to take revenge. Amen po ba mga kapatid? Do not take revenge. Huwag kang gaganti. Sabihin sa katabi, huwag kang gaganti. Bakit? Kasi madudumihan ka lang lalo eh. Tama mga kapatid? Nilinis ka na ng Diyos, nilinis ka na ni Kristo sa iyong spirit, soul, and body. So, kahawak ka pa ng mga maruruming bagay. Sabi ng Diyos, huwag na anak, malinis ka na. Hayaan mo na sa akin ang mga dirty works na yan. Can you hear amen? Bahala na ang Diyos sa iyo. Look at this. Romans chapter 12, verse 19 to 21. Everybody, never take revenge, my friends, but instead let God's anger do it. For the scripture says, ano sabi ng Diyos? I will take revenge. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. I will pay back, says the Lord. 20, instead, as the scripture says, if your enemies are hungry, anong gagawin? Feed them. Kaya? Yung kaaway mo dumaan, nagugutom, pinakain mo? If they are thirsty, nauuhaw, give them a drink. For by doing this, you will make them burn with shame. Amen po mga kapatid? Pag ginawa mo pala sila ng mabuti, mahihiya sila sa iyo eh. Tama ba mga kapatid? Kasi inaaway ka nila, pero ang ginaganti mo pa rin ay kabutihan sa kanila. Can you hear amen? Look at this, 21. Tandaan nyo yan. Do not let evil defeat you. Instead, conquer evil with good. Can you hear amen? Daigin mo ng mabuti ang masama. Amen po ba mga kapatid? So let God handle it. Gamit ng kanyang righteous anger. Sabi nga natin, righteous anger. Ang Diyos po, nagagalit din. Pero ang kanyang pagkagalit ay matuwid na pagkagalit. Can you hear amen? Or righteous anger. Anong ibig sabihin po nito? Kapag ang Diyos ay nagalit, magbabayad ang dapat magbayad. Amen po mga kapatid? Buong buo. Nakita niya na inapi ka, nakita ng Diyos yan at hindi yan lalampas sa kanyang paningin. Can you hear amen? At parurusahan ang lahat ng nagkakasala. Can you hear amen? Kaya hindi ka lugi. Tama ba mga kapatid? Kung ikaw ay anak ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. I will take revenge. I will pay back, says the Lord. Can you hear amen? Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Naintindihan niyo po ba yun mga kapatid? Well, easier said than done. Pastor, medyo mahirap yung sinasabi mo. Kaya lang, ang lagi kong uulitin, isinulat ito ni Apostol Pablo para pagpalain ang ating mga buhay kung susunod tayo sa Panginoon. Can you hear amen? If you don't want that blessing, you can skip that. Pero darating at darating ang araw na ikaw pa rin ay haharap sa iyong mga kaaway. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid? At yung mga kinainisan mo, hindi yan mawawala. Madadagdagan pa yan. Kaya kung hindi ka marunong lumaban o kaya ay magmahal ng iyong kaaway, wala kang kalalagyan sa mundong ito. Lagi kang maiinis at walang pagpapala na darating sa iyo. Can you hear amen? Amen. Pero malinaw ang sabi ng Diyos, I will take revenge. Ipaghihiganti ka ng Diyos. Huwag ka na mag-alala. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, let's study how to live in harmony. No, ito po hango sa 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 15 sa mga nagsusulat po. So paano nga ba tayo mamumuhay ng may kaayusan? 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Sabayan nyo nga po ako sa mga nakakakita. Finally, everyone must live in harmony, be sympathetic, love each other, have compassion, and be humble. Verse 9, don't pay people back with evil for the evil they do to you, or
ridicule or curse those who ridicule you. Instead, look at this na naman. Bless them because you were called to inherit a blessing. Can you hear amen? Ikaw ay tinawag para magkaroon ng pagpapala. Brothers and sisters, walang sumpa ang dumating sa iyo nung dumating si Kristo. Inalis na ang lahat ng sumpa. Wala kang kayang ibatong sumpa mula sa iyo. Ikaw ay tinawag para sa pagpapala. Now, kung mayroon ng aapi sa iyo, ang sabi ng Biblia, bless them. Kasi yun lang ang meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, kung walang pagpapala sa buhay mo, isipin mo, baka nga hindi ka pa anak ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. Sabihin sa katabi, bless them. Pagpalain natin sila. Amen po ba, mga kapatid? And nagbigay po ng 5 summary on how Christians should live in harmony si Apostol Pablo. So silipin po natin ito. Number 1, how to live in harmony. Sige po, upo ng maayos. Number 1, everybody, like-mindedness. One more time, like-mindedness. Very good student. Salamat po sa mga nagbabasa. Sa ibang mga translation, be of one mind. Magkaroon ng iisang kaisipan. Can you hear amen? Bakit? Anong kaisipan na dapat meron tayo? Hindi isip ni pastor, hindi isip ni leader, hindi isip ni care leader, hindi isip ni brother, hindi isip ni sister, hindi po. Kaninong kaisipan? Kaisipan ni Kristo. Can you hear amen? At ang gusto ni Kristo, lahat tayo naglilingkod at lumalapit sa Kanya. Can you hear amen? Now, one thing is for sure, ganitong mangyayari. Next, if we draw closer to Jesus, ano mangyayari? We draw closer to one another. Tama ba mga kapatid? Kasi, halimbawa, ito ang krus. At nakita natin na nandiyan si Kristo. Lahat tayo ay lumalapit kay Kristo at nakita natin, lahat nga tayo nagkukumpulan na sa isang lugar. Magkakasama at magkakalapit. Kanino? Para kay Kristo. Are you with me, mga kapatid? Tayo ba'y naririto para kay Kristo? Pumalakpak nga po na ang dahilan niya ay si Kristo at hindi si Kristi. O kaya si Chris. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat na nagsisimba ay para kay Kristo. Tama mga kapatid? Ang iba po ay para kay Kristi at kay Chris. Are you with me mga kapatid? Ibig sabihin, maging tunay ang ating paglilingkod sa Kanya at kung tayo po ay nasa gawain ng Panginoon, do you go to church? Pumupunta ba tayo sa church? Sa mga Bible study? Sa mga prayer meeting? Amen po ba? Even do you take Holy Communion? Amen po ba? Diba sa Holy Communion, it is a good sign na tayo po ay nagkakaisa. Bakit? Kasi inaalala natin na si Kristo iniligtas tayo. Can you hear amen? At alam nyo, maganda yung practice na yon. Kasi sa dati nating practice, pagkakuha mo, kain agad. Tama mga kapatid? At nung bago pa nga po tayo, yung iba pagkatanggap, kinain nga agad. Kaya sinasabihan namin na sabay po tayong kakain. Tama ba mga kapatid? O, ngayon ba mayroon pa rin kumukuha at kinakain agad? Kaya sabi sa katabi, sabay-sabay tayo. In harmony. Are you with me mga kapatid? Amen. So we should live in harmony. Nagkakaisa tayo kay Kristo. Are we clear with that? Amen. Next, number 2. Have compassion. Sabi nga natin, compassion. Yan. Having compassion with one another. This means, pag sinabing compassion, feel what others feel. No? Papakiramdaman mo kung ang nararamdaman ng iba. Pero hindi lang naman ikaw ang lagi makikiramdam, dapat pakiramdaman ka rin nila. Feel one another's feeling. Can you hear amen? Making their joys and their sadness our own. Masaya ba siya? Uy, masaya din ako para sa'yo. Wow. Malungkot ka? Uy, nakakalungkot naman. Paano pag ikaw nang malungkot? Bahala ka sa buhay mo. Basta ako masaya. Hindi ganon. Have compassion. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi ka selfish at iniisip mo na ang kapakanan ng iba. Next, number 3, observe what? Brotherly love. No? Love as brothers. May nagmamahalan bilang mga magkakapatid. Tingnan mo ang iyong katabi. Mahal mo ba yan bilang kapatid kay Kristo? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos. Well, of course, sa mga magkakapatid, ito normal. May selosan. Tama ba? May awayan, may tampuhan sa mga magkakapatid. Pero ang tawag dyan ay away bata. Tama ba mga kapatid?
Anong ibig sabihin pag away bata? Madaling maayos agad. Tama ba mga kapatid? Amen. Kasi yung mga matatanda, pag magkaaway yan, kahit ikamatay niya, bahala ka! Kaaway kita! Pero yung away bata, bigyan, ito na yung mikmik, ito na yung chocolate. Pati na tayo. Tanching na ulit sila. Taguan na ulit sila. Are you with me mga kapatid? Ganyan ang magkakapatid. We need to observe brotherly love. Ang lesson 1 natin, di ba? Live in the light. Tama ba? Mamuhay tayo sa liwanag. At malalaman mong kapatid mo nga yan kapag siya'y namumuhay din sa liwanag. 1 John chapter 1 verse 7. Sabi diyan, but if we walk in the light as He is in the light, si Lord, we have what? Fellowship with one another. Amen po ba? Kaya pala hindi tayo nagkakasundo kasi ako lumalakas sa liwanag, ikaw sa dilim. O kaya naman ako'y nasa dilim, ikaw'y nasa liwanag. Tama ba? But if we walk both in the light, we have fellowship with one another. Can you hear amen? At ang Hebrew or Greek word ng salitang fellowship ay ano? Koinonia. Sabi nga natin, koinonia. Naalala niyo po ba yan last week? It means fellowship, association, community, communion, or joint participation. Amen, amen po ba? Intercourse means contact, communication, or interaction. So, ang totoong fellowship pala, ang totoong koinonia, hindi yung napadaan lang, tas papasok, uupo, tatayo, uuwi. No? Hindi po yun ang tunay na fellowship. Dapat mayroong participation. Sabi sa katabi, may participation. Amen po ba mga kapatid? Nag-uusap-usap sa huddle, nagpipray sa mga kapatid. Pinagpipray nyo ba yung mga kapatid nyo bago umuwi? Amen? Nagbibigay ng pagkain kung meron kang dala. Amen po ba mga kapatid? Yeah, salamat sa mga nagbibigay. Pastor, ito yung para sa inyo. No? Salamat po. For it is a part of our fellowship. Also, may contribution. Hindi lang participation, may contribution. Sabi mo, may contribution. Ano yon? Tumutulong ka ba sa paglilinis? Sa loob ng church? Bahala na sila. Nagbigay na ako eh. Sila naman maglinis. Hello? Kayo ba'y nagliligpit ng upuan? Pinupulot nyo ba yung mga maliliit na basura? Amen? Kayo po ba'y sumusundo sa mga kapatid? Kayo ba'y nagbibigay sa gawain ng Diyos? Hello? Hindi lang po in monetary, kundi manpower. Amen po ba mga kapatid? Ganyan ang tunay na magkakapatid. Hindi yung puro pakinabang sa sarili at puro kabig lang ang iniisip mo pag nasa church ka. Iniisip mo, koinonia. Ano kayang maibibigay ko para sa Lord? Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. However, ano pa man ang ugali ng isang kapatid, dapat turuan natin ang ating mga sarili na mahalin sila dahil mahal din sila ng Diyos. Tama ba? Amen po ba mga kapatid? And they also belong to the family of God. Kayo ba ay namimili ng kapatid? Lord, ang gustong kapatid sa susunod yung matangkad, yung maputi. Paglabas, kulot, maitim. Lord! Hindi ikaw namimili ng kapatid. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapatid. Can you hear amen? Amen po ba? So, you need to love them with brotherly love. Can you hear amen? 1 John 2, 9-10. Those who say they are in the light but hate other believers are still in the dark. Those who love other believers live in the light. Nothing will destroy the faith of those who live in the light. Just make sure lang na siya nga talaga nasa liwanag na. Kaya pala kayo hindi magkita kasi baka nga hindi pa siya talagang nasa liwanag at di pa siya anak ng Diyos. Can I hear amen? Amen. Are we clear with that? Amen. Next, number 4. Malapit na pong matapos. Be kind. Sige nga na, sabihin natin, be kind. It is synonymous to the word pity. Sabi nga natin, pity. Yan. Ito po sa Tagalog ay maging maawain. Sapagkat sa panahon natin ngayon, nauubos na po ata ang mga taong maawain. Tama ba mga kapatid? Diba? Nagbibigay ka pa ba sa mga pulube? Although nasa isip mo, sindikato yan, sindikato yan. Nagugutom bigyan mo. Nandiyan ba yung mga kapatid? Ang sapat-sapat lang. Nagmamalasakit ka ba sa mga matatanda? Lalo sa ating church, kamag-anak natin. Sa mga bata, nagbibigay ka ba sa kanila? Amen. Mga bata yan, walang trabaho. Bibigyan natin yan. Can you hear amen mga kapatid? Because we are in a special danger of losing the quality of that being pitiful or maging maawain sa mga kapwa natin. But
Salamat sa Panginoon sapagkat tayo naging anak ng Diyos. And we have learned today that God will give us a heart full of pity. Amen po ba? Nagiging maawain tayo kasi naging maawain din ng Diyos sa atin. Shout amen. Amen. And finally, number 5, panghuli po, ano po yan? Be humble. Yan. Sa Tagalog ay maging mapagpakumbaba or humility. Sa ibang translation, be courteous. No? Pero ang better translation po niyan, be humble. Amen po ba? Ibig sabihin nito, iniisip mo ang kapakanan mo at iniisip mo rin ang kapakanan ng iba. Can you hear amen? Kasi akala ng iba, pag naging humble ka, binababa mo na ang sarili mo. Hindi po. Iniisip mo rin ang iyong sarili at iniisip mo rin ang iba kung saan tayo magmi-meet. Are you with me, mga kapatid? Amen. Philippians chapter 2, verse 3 to 5, sabi diyan, don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast. Gusto mo lang magyabang. But, look at that. Be humble toward one another. Always considering others better than yourselves. Iniisip mo bang ibang tao kaysa sa iyong pangangailangan? Then you are really humble. Can you hear amen? Amen po ba? Be humble towards one another, always considering them others better than yourselves. Verse 4, and look out for one another's interests, not just for your own. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Ano bang attitude na meron si Kristo? Sa verse 8, nasa baba. He, Jesus, was humble and walked the path of obedience all the way to his death. His death on the cross. Amen po ba? Si Kristo po ay naging mapagpakumbaba. Hindi lang siya mapagpakumbaba. He is obedient, masunurin, hanggang sa kanyang kamatayan. Can you hear amen? Minsan may pinapagawa ang Diyos sa atin na hindi naman natin ikamamatay, pero bakit hindi natin ginagawa? Because we are not humble enough. And we are not obedient enough to do that. Can you hear amen? Pero ang sabi ng verse, diba? Sabi niya, the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Dapat yung pag-uugali natin ay maging kagaya ng pag-uugali ni Kristo. And one of that is being humble. Can you hear amen? Humble ka ba? Pag may sumagot na oo, hindi ka na humble. Yabang to ah. Are you with me, kapatid? Look at this. Take note. It's definitely hard to live in harmony until you have learned humility. Tama ba, mga kapatid? Mahirap mamuhay, mahirap magkasundo ang dalawang tao o ang iba't ibang tao until we have learned humility. Tama ba? Tama po ba, mga kapatid? Kasi walang magpapababa eh. Sabi nga nila, pataasan ng ano yan eh. Ere yan eh. Tama ba, mga kapatid? Hindi sila magbibigayan. But until you learned and realized the word harmony and humility, doon pala magkakaroon ng tunay na harmony. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Very important. Humility. Sabi nga natin, humility. Amen? At meron pong verse dyan, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Alam niyo po ba, ang mga mapagpakumbaba ay laging pinagpapala ng grasya ng Diyos. Palapakan na natin ang Panginoon. Pero yung mga nagyayabang, sabi nila, hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan gawin yan, o Diyos. Sabi ng Diyos, I oppose you. Walang pagpapala na darating sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Romans chapter 12, verse 16. To live in harmony with one another. Do not be proud. Ang sabi? Be humble. But be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Ano ulit yun? Be humble. No? 2 beses inulit-ulit. Do not be proud. Do not be conceited. Be humble. Be humble. Magpakumbaba tayo. Amen po ba? At isa po sa maraming mga tanda or sign or mark of a true Christian ay ang mamuhay ng merong humility. Huwag maging mayabang. Sabi sa katabi, huwag maging mayabang. Are you with me, mga kapatid? Nanawagan si Apostol Pablo, Romans chapter 12, verse 16. Live together in peace with one another. Mamuhay tayo ng mayroong kapayapaan. Payapa bang buhay natin?
minsan medyo magulo. Tama ba? Sabi sa The Message, get along with each other. Makipagkasundo kayo sa isa't isa. Sabi sa Contemporary English Version, be friendly with everyone. In short, huwag kayong magtalo-talo, huwag kayong magkagatan, huwag tayong mag-away-away, magbigayan tayo. Sabi sa katabi, magbigayan tayo. Hindi naman ikaw ang laging pinagbibigyan, magbigay ka rin naman ng pagkakataong umunawa. Hindi ikaw ang laging bida, hindi ikaw ang laging nasusunod. Can you hear amen? Magbigayan tayo. Tama ba mga kapatid? Minsan po kasi may mga nagsasabi, okay, hindi tayo magkaaway, pero hindi rin tayo magkaibigan. Neutral lang. But actually, it is wrong. Mali po yan. Bakit? Sabi ng Biblia, pag hindi ka kaibigan ng Diyos, automatic kaaway ka ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? Kasi ang iyong sinusunod ay ang standard ng mundo. At nagkakaroon po ng bagay na hindi pagsunod sa Panginoon. James chapter 4, verse 4. You unfaithful people, don't you know that love for this evil world is hatred towards God? Alam nyo ba na kapag binamahal nyo ang mundong ito, nagagalit kayo sa Diyos? Tama ba mga kapatid? Sabi ng Diyos, maglingkod ka sa akin. Sabi ng Diyos, Lord, may trabaho ako. Are you with me mga kapatid? Nagagalit ka sa Diyos. Amen po ba? Whoever wants to be friend of this world is an enemy of God. Kaya kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, ang tawag sa iyo ng Diyos ay kaaway ng Diyos. Kaya di ba may kanta tayong, I am a friend of God. Amen po ba? We are a friend of God. And Peter purposed in writing what is in this to encourage the persecuted Christian. Tandaan nyo po, kapag tayo po'y nahihirapan, kapag tayo napapersecute, gusto lang ng Diyos na tayo pagpalain ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? And alam nyo po, subok na subok po yan sa aming buhay. Pag maraming dumarating na persecution, maraming mga problemang dumarating sa iyo, pinapalitan naman ito ng Diyos habang ikaw ay nagpupunyagi sa paglilingkod sa Kanya. Can you hear amen? Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. And I can name a lot of blessings, pero alam ko na mas marami pang ibibigay ang Diyos sa pagpapala sa ating buhay. Can you hear amen? Amen. Do you want blessing? Amen. So kailangan po maging kaibigan tayo ng Diyos. Amen mga kapatid? 1 Peter chapter 3 verse 12 to 13. The Lord sees the good people. No? Nakikita ng Diyos ang ang mga mabubuting tao. And look at this. He listens to their prayers. Kaya pala hindi naririnig ng Diyos ang panalangin mo kasi baka hindi ka gumagawa ng kalooban ng Diyos. Can you hear amen? Those who do evil, if you are trying hard to do good, tinan yan, no one can really hurt you. Hindi ka lugi. Hindi ka talo pag gumagawa ka ng mabuti, sabi ng Panginoon. Do you believe that? Do you believe that? Amen? If you try hard to do good, no one can really hurt you. 14, but if you suffer for doing right, ano sabi? Wow, paborito natin. You are blessed. Anong Greek word? Makarios. Anong ibig sabihin ng Makarios? Super blessed. Hindi lang basta blessed. Super blessed and happier than happy. Can you hear amen? Sapagkat pinagpapala ka ng ating Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kanina nga, inawit natin, di ba? I am happier than happy. I am super blessed in Christ. Can you hear amen? Amen po ba? Napakagandang kanta na yon. Amen? And then once we declare that, gumawa lang tayo ng gumawa ng mabuti at pagpapala ang hahabol sa atin. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? So in conclusion, minsan pag dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, ito po ang ating laging response. It is either you fight or flight. Amen po mga kapatid? At ang mga tao po, kadalasan ganyan ang ginagawa. Pag may mga problema, either, hindi kita urungan, lalabanan kita. O yung iba naman po ay tumatakbo na lang. Bakit? Either ayaw niyang makasakit o ayaw niyang masaktan. But either way, madalas po, ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, kay lumaban yan, kay umiwas yan, tayo pa rin ang madalas na agrabyado. Tama mga kapatid? Tayo pa rin ang medyo dihado,
tayo ang minsan ay talunan, api-apihan. Why? Kasi mabait ka na. Sabi sa katabi, mabait ka na. Di ba yung gusto mong tirisin talaga eh. Pero, Lord. Are you with me mga kapatid? Gusto mong gumanti eh. Kaya lang, tinago mo na lang yung kamay mo. Kasi mabait ka na. Kaya amen? Nagbago ka na. Hindi ka na tulad ng dati. Kung alam mo lang kung ano ako dati, tignan natin. Baka sabi nga lang, manghiram ka ng muka. Di ba mga kapatid? Pero buti na lang, mabait ka na. Can you hear amen? Kaya either way, kahit lumapang ka, kahit umiwas ka, ang mahalaga po, ikaw na lang ang nagpaparaya. Can you hear amen? At isa pong natutunan ko habang ginagawa ko po ang lesson na to, habang tayo po dumadaan sa persecution, sa insult, sa hardship, sa mga matitinding problema. Ano yung mga problema na yun? Sa relasyon, meron bang mga problema rito? Sa pera, meron ba? Amen. Sa sakit, no? Meron? Sa ating trabaho, sa school, na mga problema. Brothers and sisters, kung pilit pa rin na nagpapakatatag ka, lumalaban ka, at pilit kang sumusunod sa Panginoon, may napakagandang pangako ang Diyos sa iyo. Can you hear amen? Ito po yon. Romans chapter 12 verse 19. Nabasa na natin. Sabi dyan sa NLT, Dear friends, never avenge yourself. Huwag mong ipaghaganti ang iyong sarili. Leave that to God. For it is written, I will take revenge, I will repay those who deserve it. Says the Lord. Can you hear amen? Now, tingnan niyo po yung verse na yan. Sinasabi dito ng Diyos na kung nahihirapan ka man, nahihirapan ka, pero this time, kasama mo ang Diyos sa laban na yan. Can you hear amen? Kakampi mo ang Diyos, kasangga mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos sa laban na yan. Ipagtatanggol ka ng Diyos, ipaghiganti ka ng Diyos, kaya hindi ka talo sa laban na ito. Can you hear amen? Dati hindi mo kasama, hindi mo kilala ang Diyos, pero ngayon may nangangako sa iyo. Do not take revenge. Huwag ka nang maghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Can you hear amen? At hindi lang siya maghiganti para sa iyo. Sabi pa dyan sa baba, Hebrews 13:5, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan, gani. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, talagang mahirap ang buhay. Ang masarap lang na isipin, kasama na natin ang Diyos sa laban na ito. Can you hear amen? Romans 8:31, last two verses. What can we say about all of this? If God is for us, look at that. Who can be against us? New Century Version. So what should we say about this? If God is with us, look at that. No one can defeat us. Pagkakampi mo ang Diyos, nasa iyo ang panig ng Diyos, hindi ka matatalo. Can you hear amen? You are on the winning side. Lagi kang llamado, laging panalo, champion ang iyong grupo kasi kakampi mo ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Finally, last verse natin. Sige nga po, tayo tayong lahat. Psalms 133 verse 1 sa God's Word. Everybody, say how good and pleasant it is when brothers and sisters live together in harmony. Amen po ba? Maganda bang tignan na tayo nagkakaisa? Brothers and sisters, nagkakasundo kay Kristo, living in harmony. Let's compare this sa tatlo pang version. Napakaganda rin. Sabi sa New King James, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sabi nga natin, unity. Sa NLV, see how good, how pleasing it is for brothers to live together as one. Sa The Message, sabay-sabay, how wonderful, how beautiful when brothers and sisters get along. Wow, magkakasundo tayo. Can I hear amen? Amen po ba? Now, ang 1 million question ay, magkakasundo po ba tayo? Let me rephrase that. Magkakasundo po ba tayo sa Panginoon? Amen po mga kapatid? Kasi kung meron man tayong dapat pagkasunduan sa lugar na ito,
Ito'y walang iba, kundi gawin ang kalooban, ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay, sa gawain ng Diyos, sa kanyang ministry. It is for the King and His kingdom. Can you hear amen? Para sa ating kapwa at sa ating kapatiran is to love and live in harmony together. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. So let's have a quick recap sa ating napag-aralan. How to live in harmony. Number 1, everybody, like-mindedness. Dapat parehas ng isip. Number 2, have compassion. Number 3, observe brotherly love. Number 4, be kind. And number 5, be humble. So what is our Macarius challenge? Everybody, let us live together in harmony. Para kanino? For Christ. Can you hear amen? Kaya ba natin gawin yon? Pag ginawa natin ito para kay Kristo, sabi nga kanina, once we draw closer to Jesus, doon din tayo nagkakaroon ng pagkakaisa-isa. Can you hear amen? So shall we pray? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat, pagpapala mo sa aming buhay. Thank you for teaching us this wonderful message about harmony, about unity, about humility. Panginoon, dalangin po namin na mamakat po ito sa aming mga puso't isipan na hindi lang namin narinig, kundi aming pong maisapamuhay, O Diyos. Sapagkat ang mundo po ay sadyang magulo na, Panginoon. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa labas, sa aming mga trabaho, sa aming eskwelahan, sa aming komunidad. But at least there is one place where there is harmony. And that is in your house, in this church, Lord God. Kaya naman, Panginoon, kung hindi kami makasumpong ng kaayusan sa labas, makasumpong kami ng kaayusan sa loob ng iglesia mo. That we may live together in harmony, in spite of our indifferences. Iba-iba man po kami ng pananaw, ng aming sanayan, nakalakihan. Lord, salamat sapagkat ang aming dahilan kung bakit kami narito sa loob ng iglesia na ito ay para maparangalan ang iyong pangalan. May dulog namin ang aming mga hinaing na panalangin. At higit sa lahat, maranasan namin ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Kaya Lord, thank you sapagkat dinala mo kami sa pamilya na ito, and we will always prove ourselves that we are brothers and sisters in Christ, that we are a member of this family of God. Papakita namin na tunay ngang kami nasa liwanag, kami kaisa ni Kristo sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay upang maparangalan ka at mas marami pang anak ng Diyos ang mabuhay in harmony and unity. Thank you so much, God, and we bring you back all the praises and thanksgiving. This is our prayer in the mighty name of Jesus, and everybody will say, Amen and amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. Let us live together in harmony for Christ. To God be all the glory. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Super. So, if you are blessed, pagpalayan po natin ang gawain ng Panginoon.